Magandang araw sa'yo. Alam mo parang pangarap nating lahat 'to, 'di ba? Yung kumita ng pera habang nasa beach ka lang. Oo, yung habang natutulog ka may notification sa phone mo. Yun, yun mismo yung konsepto ng passive income. At yan yung susubukan nating himayin ngayon. Kasi halo-halo yung sources mo. May galing sa librong Digital Era Wealth, may mga articles galing Money Smart, Filipino Co., tapos may insights pa from the Founders Magazine. Ang misyon natin ngayon, simple lang, alamin natin kung ano ba talaga ang totoo sa likod ng 24/7 income. Simulan na natin. Okay, sige. At sa tingin ko, yung pinakamagandang simulan ay sa mismong salita, yung passive. Kasi base sa lahat ng sources, yun yung unang-unang misconception eh. Na parang wala kang gagawin? Eksakto. Hindi siya walang ginagawa. Ang mas tamang tingin dito ay kita na galing sa isang sistema. Isang asset na binuo mo. May malaking trabaho sa umpisa. Okay. Ang pinagkaiba lang, sa regular na trabaho, oras mo yung binabayaran, di ba? Dito, ang binabayaran ka ay yung sistemong ginawa mo na patuloy na gumagana para sa'yo. Nakuha ko. Parang pagtatanim ng puno. Hindi pwedeng iwanan mo lang yung buto tapos aasa ka na, kailangan mo munang mag-araro, magdilig. Pero pag namunga na, yun na. Doon na yung passive na ani. So, ang tanong ngayon, ano-ano itong mga digital na puno na pwede nating itanim? Ayon, dyan na tayo papasok sa mga specifics. Sa mga nabasa ko, parang may pattern eh. May ilang malalaking kategorya. Unahin natin yung pinaka-common siguro, affiliate marketing. Oo, affiliate marketing. Parang laging lumalabas yan sa YouTube, sa mga blog. Ang pagkakaintindi ko, di ba simple lang, promote ka ng product ng iba, may special link ka. Tapos pag may bumili, may komisyon ka. Loon. Pero ang tanong, totoo pa ba yan ngayon? O para na lang ba yan sa mga sikat na influencer? Yan, magandang tanong yan. Kasi dito pumapasok yung isang insight mula sa digital era wealth. Ang maliraw ng marami, akala nila ang laro ay tungkol lang sa pag-post ng links. Spamming, di ba? Oo, parang ganun. Pero ang totoo pala, ang affiliate marketing ay tungkol sa pagbuo ng trust equity. Tiwala. Hindi ka binabayaran para sa link, Binabayaran ka para sa tiwala sa'yo ng audience mo. gets mo. Kung walang tiwala, walang kwenta yung link. So yung content mo, yung blog post mo, yung YouTube video mo, yun yung nagiging 24/7 salesperson mo na hindi napapagod. Okay, gets ko. At dyan siguro kumukonekta yung pangalawang paraan, no? Yung vlogging at content monetization. Tama, kasi yung blog o yung channel mo, yun ang nagiging bahay nung tiwala. So hindi na lang affiliate links. Kapag marami ng bisita, Pwede na yung ads. pwede na yung ads tulad ng Google AdSense. Pwede kang bayaran for sponsored posts. Yung atensyon ng audience mo, yun na mismo yung nagiging asset. Nagiging parang digital real estate mo yung platform mo. Okay, gets ko yung konsepto. Pero, maging practical tayo. Para magkaroon ka ng mataas na traffic, gaano katagal yan? Marami kasing sumusubok, di ba? Nagsimula ng blog, tapos after 6 months, sumuko na. At yan yung reality check. Walang source na nagsasabing mabilis to. Yung pag-aaral pa lang ng SEO, para lang mahanap ka ng mga tao sa Google, grabe na yung trabaho. Ilang buwan? Ilang taon? Pwedeng umabot ng ilang buwan hanggang ilang taon. Yung upfront investment dito, hindi lang pera, oras, pasensya. At yun yung madaling maubos kapag hindi mo agad nakikita yung resulta, alam mo yon. Oo, totoo. So kung may audience ka na, mas malaki na yung opportunity. Dito na ba papasok yung paggawa ng sarili mong produkto? Eksakto. At yan yung pangalawang malaking kategorya, yung mga sistemang product-based. At ang pinakasikat dito ngayon ay ang paggawa ng digital products. Ito yung parang holy grail, no? Yung create once, sell forever. Oo, yung mga e-books, online courses, templates. Isipin mo, nagsulat ka ng ebook tapos yun na. Pwede na siyang kumita para sa'yo habang buhay. Pero sa isang banda, hindi ba sobrang saturated na ng market para dyan? Paano ka pa mapapansin? Ang susi raho dyan at binabanggit to sa mga sources ay scalability at pagiging niche, sobrang specific. Halimbawa, imbes na e-book tungkol sa pagluluto,
Gawin mong e-book tungkol sa paggawa ng sourdough para sa mga beginner sa Pilipinas. Yun. Mas specific, mas kaunti yung audience pero mas targeted. Mas malaki yung chance na bilhin nila kasi parang, uy, para sa akin to. At yung mga platform tulad ng Gumroad, sila yung nag-automate ng lahat, no? Mula sa bayad hanggang sa delivery. Oo. Sila na yung digital cashier at delivery service mo 24/7. At kung automation na rin lang ang usapan, may isa pang model na nabanggit na interesting. Yung print on demand o POD. Ito yung para sa mga artistikong tao na ayaw ng sakit ng ulo sa inventory. Tama. Gawa ka lang ng design, upload mo. Tapos kapag may umorder ng t-shirt o mug na may design mo, Sila na bahala sa lahat mag-print, magpadala, mukhang sobrang dali. Ano ang catch? well, yung bentahe is zero inventory. Di ba? Walang puhunan sa production. Ang catch, sobrang liit ng profit margin mo kada item. Okay. Kasi sila yung gumagawa ng lahat. Oo, malaking porsyento ng benta sa kanila. At pangalawa, ikaw pa rin ang bahala sa marketing. Hindi sapat na may maganda kang design, kailangan mo pa rin dalhin yung mga tao sa shop mo. So yung passive part ay yung fulfillment lang. Pero yung pagkuha ng customer, active pa rin. Malinaw yon. So napag-usapan na natin ang content-based, product-based, pero may isa pang daan, yung mas traditional, di ba? Yung pagpapatrabaho ng pera para sa'yo. Ito yung pangatlong kategorya, capital-based. Dito na papasok yung real estate at investment income. At dahil sa tech, hindi mo na kailangan ng milyon-milyon para magsimula. Paano nangyari yon? Halimbawa, yung REITs o Real Estate Investment Trusts. Imbes na bumili ka ng buong kondo, bibili ka ng maliit na piraso ng isang malaking portfolio ng mga buildings, malls. So parang nakikishare ka lang sa upa ng mga malalaking kumpanya. Gets mo. Tapos yung dividends mula sa stocks o kahit yung interest lang sa mga digital bank ngayon dito sa Pinas, di ba? Ang lalaki ng interest. Oo, kasama rin yan. Ang digital twist dito ay yung accessibility, no? Dati, ang hirap mag-invest. Ngayon, nasa phone mo na lang. Nasa phone mo na. Pero, at eto yung malaking pero, kailangan mo ng puhunan. Dito, ang upfront investment ay literal na pera. At syempre, may risk. Pwedeng tumaas, pero pwedeng bumaba. Okay, so parang nabilog na natin yung mga paraan. May content, produkto, kapital. Ngayon gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, yung reality check. Kasi sa lahat ng sources, may isang malaking warning sign. May isang quote na tumatak sa akin, hindi ito instant, easy money. At ito na siguro ang pinakamahalagang takeaway sa lahat. Kung may isang bagay na dapat tandaan ang nakikinig, ito yun. Ang lahat ng paraan na yan, nangangailangan ng napakalaking upfront investment. Hindi lang pera. Hindi lang pera, oras, skills, effort. Kailangan mong aralin paano gumawa ng magandang content, paano mag-market, paano mag-analyze ng stocks. May learning curve lahat yan. So, ang passive income pala, hindi para sa mga tamad. Malayo, para to sa mga taong handang magtrabaho ng doble kayog ngayon. Para sa kalayaan sa hinaharap. Grabe. Yung konsepto ng delayed gratification pero extreme level. Tama yan. Ang passive ay tumutukoy lang sa maintenance. Kapag stable na yung sistema mo, yung blog, yung YouTube channel, yung investments, dun mo palang mararamdaman yung totoong passive na kita. Okay, sige, para buin natin yung lahat ng napag-usapan, parang tatlo yung pangunahing aral. Una, ang passive income ay hindi magic. Tungkol to sa pagbuo ng mga sistema. Sistema ng content, produkto o kapital. Ikalawa, may mga konkretong paraan na para gawin to sa digital age. Hindi na siya abstract. Oo, may mga tools na. At pangatlo, at ito talaga yung pinakamahalaga, yung reality check. Ang passive income ay resulta ng napakaaktibong trabaho. Sipag at pasensya muna. Hindi ito get-rich-quick scheme. Ang ganda ng pagkakabuod mo at ang dahilan lang kung bakit posible to 24/7 ay dahil ang digital marketplace hindi natutulog. Global yung e-book mo pwedeng bilhin ng taga-London habang tulog ka. Yung YouTube video mo pwedeng panoorin sa Brazil. Yun yung kapangyarihan ng machine na nag-i-earn ng tuloy-tuloy na sinasabi sa isang source. Bilang panghuling iiwan naming palaisipan sa'yo. Ngayong mas malinaw na ang lahat, huminto ka sandali.
Isipin mo, ano yung kaalaman, skill, o passion na meron ka na ngayon na pwede mong i-package? Ano yung kaya mong gawing digital asset? Ano yung pwede mong itanim ngayon para maging simula ng 24/7 income stream mo sa hinaharap? Maraming salamat dito, isang napakagandang usapan, puno ng pag-asa, pero nakatapak pa rin sa lupa.